Sa loob ng 127 taong pagkakatatag ng hukbong katihan ng Pilipinas, marami na rin ang pagbabago at inobasyon ng organisasyon. Isa na rito ang pagpasok ng kababaihan sa isang male-dominating organization. Tunghayan natin ang mga mandirigma ng Aguila Division na matagumpay na sinuong ang pagiging lady driver sa kwentong Pugay Kamay. Kung titignan, malaki at brusko ang mga military vehicles na ito. Gaya na lamang nitong KM450 at KM250. Ngunit pinatunayan ng 18 mga kababaihan mula sa 10th Infantry Aguila Division na hindi sila babae lang. Sa loob ng 5 araw, nag-undergo ang mga ito ng KM250 and KM450 orientation, familiarization, and preventive maintenance upang mas malinang pa ang kanilang mga kaalaman at kahusayan. Nahihirapan ako sa pag-drive nung una. Pero nung pagturo ng mga instructor namin na paano mag-drive at saka check for maintenance ng mga sasakyan ay natuto ako ng maayos at nagkakumpiyansa sa sarili na magmaneho ng defensive driving. Yung pinaka-challenging part is yung uphill, kung paano mo paakyatin ang truck na hindi ka mag-atras or wala kang masasagaan sa likod. Ang masasabi ko ay magkaroon sila ng kumpiyansa sa sarili at gawin nila ng maayos ang trabaho nila. Ang message ko naman sa lahat ng mga kababaihan na huwag nating ilimit yung ating ability na kung kaya nang gawin ng lalaki, kaya din ng mga babae. Sinubok ang galing ng mga female soldiers sa pagpapalit ng gulong, pagkukumpuni ng mga makina at higit sa lahat ang mga maneuvers at clearance ng sasakyan sa kanilang practical driving. Binahagi rin ni Staff Sergeant Leo Morales ang kanilang observation bilang instructor ng programa. Experience sa mga babae na andito sa unit na nag-take advantage na nakakuha ng driving skill sa amin na pinupurso namin sila na maging masipag na mag-drive at then maging defensive driver sila. Almost 70% sa kanila yung marunong talaga na mag-drive. And then, mas papunction sila ng gusto kung sige-sige yung nila, pagda-drive nila. So we come up with this KM250 driving orientation and familiarization and preventive maintenance para sa aming mga female soldiers na galing sa line units. Ang purpose naman ito is aside from highlight ito ng Women's Month celebration natin, this is also to equip and to uplift the skills of our women soldiers kasi growing yung numbers or population ng mga female soldiers sa Philippine Army. Sa pagdiriwang ng 127th anniversary ng Philippine Army, napatunayan na walang pinipiling kasarian ang pagsisilbi sa bayan. Ako si Precious Medrano at sa lahat ng mga babae sa buong mundo na nagdiriwang ng Women's Month, ang inyong kwento ay kwentong